sobrang pangit ng kanta, maganda siya. Yun lang. Kapag pinakinggan mo nga talaga, makita mo tinatawag yung similarity. Lagi ko naririnig to. Gusto mo ba si Diwata? So, ito ang pinaka-unang episode ng magandang pangalan sa video na to. Kumakain. Pero, basically, kumakain ako ng mga pagkain na lahat ng nating mga Pilipino ay kinakain ng bata, lalo na kapag wala tayong pera. Basically. So, syempre, ang unang dish, Milo na may kanin. Lahat tayo sinubukan ng kumain ng Milo ng ganito lang. Maliban sa akin, actually yung first time ko makatutom ng December. Kaya, nang nakipag-usap ako sa kaibigan ko, tapos tinanong ko sa kanya, uy, ano yung mga kinakain mo dati nung lumalaki ka? Sabi niya, actually, dati, pili ako sa pagkain ko eh. Kaya, kapag nag-uulam kami ng isda dati, ayaw ko ng isda. Kaya bumibili na lang ako ng Milo tapos kinakain ko, nilalagyan ko ng kanin. So, just yeah. So, mag-suggest pa kayo ng mga pagkain na itatry ko pa. Tapos, habang, syempre, boring naman to kapag kumakain lang ako. Nagmumukbang lang ako sa harap niyo. Habang kumakain ako, magsasalita ako ng mga tukol sa mga bagay na may konting kaalaman lang ako, okay? Basically, magrarant lang ako tungkol sa kung ano-ano lang habang kumakain ng kung ano-ano lang din. So, unang iniisip kong i-rant ngayon ay yung Selos by Shaira. Balita ako na daw siya dahil sa kinopya niya. Okay. Kapag mula kayo sa bundok, okay? Kapag mula kayo sa bundok, siguro hindi nyo kilala si Shaira. Kaya, i-introduce ko muna. So, si Shaira, na kumanta ng Selos, ay isang Muslim na babae. Tapos, inisip niya, oy, gusto kong gumawa ng kanta. Tapos, isa-sample ko lang to sa isang kantaan na popular na agad, which is yung something sa My Friends, basta, lagay mo lang sa video. Sinample niya yun. Tapos ang ginawa niyang budots. At di ko alam bakit ba nagkakaganto. The eye of the storm or the cry in the morning. Which is, ang sample ay, basically, gumawa ka ng tono. Kumuha ka ng tono mula sa ibang existing na artist na sila yung gumawa ng tono. Katulad ng si Jack Harlow, magaling siya mag-sample ng mga kanta. Kaso lang, ang pagsasample ng kanta niya ay may license na siya. Which is, either nagbayad siya para sa tono, or sinabi niya, oy, pwede ko bang gamitin yung tono na to, ganun. No. Yun yung ginawa na sa alam. Yun ang ginawa ni Jack Harlow sa kanta niyang Glamorous. Throw up the sex in her. Naroon na yung pre-existing na kanta na. Katulad lang din ang ginawa niya sa Lovin' You Baby ata yung tawag nun. Lovin' On Me, yun, Lovin' On Me. Kasi may pre-existing na agad na kanta. Tapos, ang ginawa niya, sinample niya, kinuha niya yung tono, kinuha niya pa nga ata yung isang, isang chorus dun eh. Kinuha niya yung chorus na yun. Tapos, ginawa niya poppy, ginawa niya, kuha sa style niya. Siyempre, binayaran niya yan. Yeah. Yun din yung ginawa ni Shaira. Ang problema lang, either hindi ata siya nag-ask ng permission. Kasi either hindi niya ata talaga inasahang mag-blow up yung kanta ng ganito. Kasi pakinggan nyo. So,
Sa sobrang pangit ng kanta, maganda siya. Yun lang. Tapos, hindi na talaga inasahang mag-blow up yung kantang to. Kaya ngayon, nung nag-blow up yung kantang to, naging popular siya. Naging popular yung kanta niya. Parang ginugusto ng creator niya ng sinampulan niyang kanta, which is, ito nga, na i-take down yung kanta niya. Oh my God. Actually, nakalimutan ko talaga kung sino yun. Pero basta, parang nabalitaan ko na Shinsu ata siya. Hindi yung original creator. Kasi nga kapag, mo, kapag pinakinggan mo nga talaga, makita mo yung similarities. Wow. Maganda ba ito? Oh. Unang-una, siya yung original na creator natin. Siya yung gumawa na to. At siya, para mag-sample ng kantang to, okay? Na hindi man lang kinedit ang totoong gumawa na to, kailangan niyang mabayad. Kasi parang, kunwari, kapag may sinabi ka bang joke na sa kaibigan mo, tapos sinabi ng kaibigan mo ng mas malakas, ang ng feeling bakit ng feeling? Parang ganun yung nangyari. Kaso lang, ito, may legal repercussions. Okay? Kaya, yun yung mga kasara. Ngayon, pag-usapan naman natin ito. Itong Mayo na to, tumitigas siya. Tumitigas pala siya kapag inunahan mo ng tubig. Kasi kapag ginagamit ko yung laway ko, tumitigas siya. May mga parts na mahirap kunin. Kaya lang. So, yung itim-itim na yan, hirap sa kunin. Ngayon, siyempre, Milo lover ako. Wow. Shit's good. Yung texture niya, parang medyo sturdy. Masarap. Siguro nakakain ko yung cracklings. O kapag may recommendation ka na gusto nang i-try kong pagkain na may sa kanin din, pwede ko rin subukan. Ang kasi, grabe kasi yung copyright issue, guys. Okay. Yung isa nga sa pinakamalaking creators dito sa YouTube, sa pinakamalaki si PewDiePie, alala ko, gumawa siya ng kanta. Tapos, diname ng isang kumpanya na hindi naman kasali sa sa paggawa ng kanta. So, dahil na-claim, yung mga gumamit ng kantang yun, hindi na makakagawa ng pera kapag ginamit pa yung kanta na yun. Yan kasi yung mangyayari. Sabagay, copyright strike naman yun. Iba naman yun kasi ginagawa.
Parang may similarity siya. Mm. Mm. So, tapos ng pagkain ko. Mag-exercise pa ba ako? Nag-exercise pa ba ako? Nah. Kayo ba? Ano ba kinain nyo ngayon? Mag-leave kayo ng comments kung ano yung kinain nyo ngayon. Baka i-try ko. Okay? Ano na lang? Abo na lang. Shit, sarap. Also, lagi kong naririnig to. Pero sino ba si Diwata? Alam ko lang parang Parisan ba siya? Yun ba? Alala ko yun. Maganda ba content niya? I don't know. Mm. Na. Simot! Inangin. Okay. Ano ang verdict? Actually, 7/10 siya sa Simot scale. Ang Simot scale ay ang kung gaano ka sarap ang isang nakain ko. Kung gaano ka na simot. Milo siya. Milo siya. I mean, ano yung maaasahan mo sa Milo? Walang masyadong protein, medyo matamis, pero nilagay mo sa kanin, so, mas maganda, mas masarap. So, yeah. 7/10 siya sa Simot scale. Mag-recommend pa kayo ng ano, gustong ng pwede kong i-try na pagkain. Sunod na kakainin ko ay cracklings.